Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Manalangin tayo na mahal. Salamat, mahal na Jesus, yung matamis mahal presensya. Salamat sa pagkilos sa aming kalagitnaan. Paglangis nyo sa mga pag-awitan, sa mga patutuo, sa mga awitin ng Children's Choir, Adults Choir, Youth Choir, higit sa lahat sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugan, sa pagbibigay. Salamat po sa anak yung matatapat. Sa pag-aaral salita, malapin ko magpala sa ganakil ako magawa o masalamat ko sa inyo. So nang dalangin aming ginagala, Pastor. Bless the children once again, Lord, through your word. Taki sinasaway lahat yan ng kaaway. I bind the yoke of Satan in the name of Jesus. Di mo sa bilipan down sa pusing spirit. I command you in Jesus' name. Kasal right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. The highest praise, glory, honor, only to our Lord Jesus Christ. Respect and greetings and respect to our beloved parents in the Lord, our beloved. We remember and cherish preachings and teachings, our beloved Pastor, Evangelist Wildy Israel Almeida, beloved Sister and Pastor Lina C. Almeida. Kanilang greetings to the beloved children, beloved preachers, beloved workers, mga webcast viewers, sa ating nigiliw ng mga kapatiran, mga awet, manutog. And of course, I'd like to greet and acknowledge beloved in-laws natin, beloved Mr. Pauls, beloved Mami Esther, God bless you po, and company. Pwede pala ay kayo natin manapin noon. At sa inyong lahat, na mahal, magandang hapon. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Kindly read 1 Corinthians chapter 11, verse 29. Unang Korinto, kapitulo po 11, ang talata po ay 29. So 26 muna. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kaniyang sarili, kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Amen. So, 26, ako lang babasa. Ang sabi niya sa verse 26, for as often as you eat this bread and drink this cup, you do show the Lord's death till He come. Habang kinakain daw natin yung tinapay at inunom natin yung katas ng ubas na sa sasaro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. So nabanggit yan yung dumating siya. At tinutukoy na dumating siya ay walang iba kundi yung muli niyang pagbabalik. Amen? Dahil siyang namatay, that is His first coming. He came as a weak, He came as servant in the first time He came. But when He comes again the second time, He will be King of glory. Palapakan natin, malapin, no? He is glorious. He comes in the clouds with great glory and power. Sabi ng Biblia. So, binanggit yan yung sa tuwing kanin ninyong tinapay na ito at inumin ninyo ang saro, ay inahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Walang tigil pala. Every now and then, we have to partake the communion of the body and the blood of our Lord Jesus Christ. Hanggang sa siya'y dumating. Hindi natin titigil, sinabi ng Biblia,
hindi po natin tinitigil yung pag-celebrate the Holy Supper. Kasi mahalaga yan na mahal. Napakahalaga yan na maalala natin para yung mga benefits ng kamatayan ng ating mga Pinoon, lagi nating mapapakinabangan. Palapakan natin mga Pinoon. Amen? Sabi nga sa 27, ano sabi niya? Kaya't ang sinumang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Mamaya malalaman natin, ano raw yung di nararapat. Kailangan pala, pag tayo kumain ng tinapay na simbolo ng katawan natin mga Panginoon at inumin natin yung katas ng ubas na simbolo ng dugo, dapat daw tayo ay nararapat. Amen? Kasi kung hindi nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. So mamaya, malaman natin, ano ba yung di nararapat? Kasi dapat nararapat tayo. Amen ba? Dapat nararapat. 28. Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. So, itong gagawin. Para tayo ay nararapat, in order for us to become worthy to partake the eating of the bread and the drinking of the blood. Bread symbolizes the body of our Lord Jesus Christ that was broken 2,000 years ago. Yung tinapay na mamaya hawakan natin, sumisimbolo sa katawan ng ating mahal na Panginoon. 2,000 taon na kalipas na pinahirapan, pinatay, pinaduguan. Diba? For what reason? In order for us to be cleansed by our sins, in order for us to be healed of our sicknesses and diseases, at maraming benefits ang makukuha natin. Amen? Kaya nga, bago tayo maging karapat-dapat sa pagsali, mamaya, siya sa atin daw ng tao ang kanyang sarili, at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Make sure, minamahal, na bago natin gawin yan, bago tayo sumali o mag-partake sa pagkain ng tinapay at pag-inom ng saro, very ordinary, di ba? Kung titignan mo, very ordinary, nothing significant. Ordinary lang. Pero ang Diyos, He always starts with humble beginning. Laging ordinary sa Kanya. Pag naniwala ka sa ordinary, makukuha mo yung power ng ating mahal na Panginoon. Palapakan natin mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga, iba, hindi naniniwala sa bautismo eh. Marami mga ngaral, hindi na kailangan magpabaptize sa tubig. Kasi nga, very ordinary. Tulubog ka lang sa tubig. Anong mapapala mo doon? Hindi nila alam, yung pagsunod mo sa simple commandments, dyan mo makukuha yung pagpapala ng mahal na Panginoon. Yung mga simple. Ganon ang mahal na Panginoon sa banal na kasulatan. He is very humble. He always starts with small beginning. Sa maliliit na bagay, doon sa magsisimula. If we are obedient with the small things, you can be entrusted. We can be entrusted with bigger things. Mga bagay na dakila at makapangyarihan. Amen? Kaya mahalaga ito, siyasatin natin ating sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Bakit natin siyasatin? In order for us to become worthy to partake na kumain ng tinapay o uminom ng saro. Because the bread symbolizes the holy body of our Lord Jesus Christ that was broken and
The cup symbolizes the blood, the precious blood of Jesus Christ that was shed on Calvary, na buhos doon para sa ating lahat. Palapakan natin, malapay. 29, ito na. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Pakibawasan yung high. Masyadong matindi yung sound natin. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. Yung binabasa natin kasi, Old English, yung King James Version, Old English. Kaya, he that eateth, yung S, ginawang TH. Supposedly sa ating panahon dapat, he who eats, he that eats, yung kumakain daw. Pero dito kasi eateth, kasi nga Old English, King James Version. Ang kumakain at umiinom at kumakain ay kumakain, umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. So paano tayo maging worthy? Kanina, siya sa atin daw ang sarili bago kumain ng tinapay at uminom ng saro. Anong dahilan? Bakit tayo'y siya sa atin? Para tayo maging karapat-dapat. Sapagkat ang kumakain na hindi karapat-dapat ay ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Judgment. Yun po yung nakakatakot. Judgment. Hatol daw. Pag hindi natin siniyasat ating sarili, umiinom tayo at kumakain ng hatol. So napunta tayo rito, hindi para tumanggap ng hatol. Kaya pumunta rito para tumanggap ng pagpapala. Malapakan natin, malapain, o, amen? Bakit tatanggap ng hatol? Kung hindi na raw niya, ang dahilan, bakit ang tao tatanggap ng hatol? Kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Yun palang dahilan. Kaya tayo tatanggap ng hatol, hindi raw natin kinikilala ang katawan ng Panginoon. So ano ba yung katawan ng mga Panginoon? The body, the physical body of our Lord Jesus Christ 2,000 years ago. Nasugatan, di ba? Nilatigo, yung dugo dumanak, sinibat, dumanak ang dugo. Yun ang katawan. Dapat makilala natin yan. Bakit natin dapat alalahanin at kilalanin sa panahon natin? Kasi dahil doon, pinagaling ka, nilinis ka, pinagpala ka. Talapakan natin, malapayan noon. Amen? Kung hindi natin makilala yan, hatol daw. Kasi nga, Jesus Christ was judged for us. Tayo dapat ang hatulan. Ngunit, inako ng Diyos ng malapino ang ating hatol. Imbes na tayo ang hatulan, siya ang inatulan doon sa krus. Amen? Yung hatol na para sa atin, inako niya. Pero kung hindi mo makilala yon, yung hatol mapupunta sa atin. So we must, sabi doon, we must discern the Lord's body. Kailan daw natin makilala ang katawan ng malapino. So very simple, ang pagkilala sa malapino, bakit sa pinatay, bakit sa nilatigo, bakit sa nasugatan, sabi ng Biblia, by His stripes, we are healed. Sa magitan ng kanyang mga sugat, tayo'y pinagaling. Malapakan natin malapino. Amen? So ibig sabihin, wala natin hatol sa sakit. Amen? Wala ka lang hatol sa sakit. Malapakan natin, malapakan natin. When you discern, when you know the body of our Lord Jesus Christ. Dahil yung katawan niya, yun ang sinugatan para gagaling tayo. So wala na tayong hatol doon.
Pero pag hindi mo nakikilala yung katawan, ibig sabihin, hindi mo sila sampalatayanan, hindi ka lubusan naniwala sa kanyang ginawa. You're doubting what the Lord has done. Yung kanyang katawan na naghirap, pinagdudahan mo, baka naman di ako galing. Hatol. Pero kung kinilala mo, sinumpalataya ka, dahil ang ginawa niya, tunay na nangyari. Pag sinampalataya mo na, kinilala mo yan, you are free from sickness. Malapakan natin, malapahin ako. Yan po yan ibig sabihin. Yan po yan. The Bible explains itself. Sapagkat ang kumakain o inom ay kumakain o inom ng hatol sa kanyang sarili. Kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Di basta-basta. Kung babasahin natin lahat yan, napakadaming benefits. Bago na itutuloy yan, Psalms 103 verse 1. These are another benefits of the body of our Lord, Jesus Christ. Psalm chapter 103 verse 1 and 2. Aklat ng mga awit, 103, 1-2. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at lahat ng nangasa loob ko ay magsipuri sa kanyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa. Verse 3. Na siyang nagpapatawad ng inyong lahat ng mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng inyong lahat ng mga sakit. 4. Na siyang tumutubos ng iyong buhay sa pagkapahamak, na siyang nagpuputong sa iyo ng kagandahang loob at malumanay na mga kaawaan. Malapakan natin, malapin. Malinaw ba? Very clear in the Word of God. The benefits of the body of our Lord Jesus Christ, sabi doon, who forgives us from our sicknesses, from our sins, who heals us from our diseases. Yeah? Na siya, sa 3 mo na. Ito yung benefits ng kamatayan, ng katawan ng ating malapinon. Ito yung benefits sa 3. 103 verse 3. Makibalik doon. 4 na yan 4 Yung 3 verse 3. Who forgiveth all thine iniquities. One of the benefits of the body of the Lord, we are forgiven from our sins. Pinatawad tayo. Amen? Pinatawad ang ating kasalanan. Kung hindi tayo pinatawad, wala tayo dito. Amen ba? Dahil pag hindi ka pa pinatawad, your mind is still darkened by sin. Hindi pa na-open yung mind natin sa katotohanan because we are not yet forgiven. But the moment you are forgiven, your mind is open to the truth of the gospel of Jesus Christ. Di ba? Kaya kung hindi pa tayo pinatawad, wala tayo dito. Kaya tayo nandito, maligaya tayo. Hinu-worship natin mga Pinong kasi we experience the forgiveness of our Lord Jesus Christ. Happy are those whose sins are forgiven. Sabi ng Biblia, maligaya yung mga pinatawad. Tama ba, minamahal? May tinatawag tayo na past redemption. The past redemption, yung unang nakilala natin, yung malapit sa Kristo na matay sa Kristo sa Kalbaryo, 2,000 taon nakakalipas. Ang tawag po dyan, the past redemption. And we are already in the present redemption. Yung naniwala tayo sa gospel, yung ating original sin na naman na kina Eva at Adan, pinatawad agad. Palakpakan natin, malapahin ako. Amen? Ang tawag yun, past redemption. Nung tayo nakilala ng malapahin o naglingkod, nagkakasala pa ba tayo? Hindi na. Nagkakasala pa ba? Hindi na. Nakakasala pa din. Iba di makasagot Nakakasala pa din. Kung
Pero kung ayaw mo, hindi ka magkakasala. So, you are already given the power to resist. Nung nakilala ito mga Pinoon, pinatawad ka na, binigyan ka ng kapangyarihan para lumaban sa kasalanan. Pero kung gusto mo magkasala, pwede. Pero kung ayaw mo, pwede rin. So, may natatawag tayo na free will. May kalayaan ka pumili. Pag Kristiyano ka na, malapakan natin mga Pinoon. Ngunit, yung ating mga pagkukulang, pagkakasala ng Kristiyano na tayo, pinapatawad pa rin. Palapakan natin, Panginoon. Amen? Sa papanong paraan? 1 John chapter 1 verse 7. If we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Kaya ba? Pag Kristiyano ka na, minsan nabubuwal din ng Kristiyano, minsan nagkakamali, minsan nagkakasala. Pero pag nandito ka sa fellowship, sabi ng Biblia, ang dugo ng mga Pinoon, yung 2,000 taon na nabuhos sa krus ng Kalbaryo, muling nagiging present. Nabubuhay muli dito sa fellowship. Amen? 1 John 1:7. Pakibasa. Mahalaga ito, minamahal, para hindi tayo hatulan ng kaaway. Because the devil is accusing us before the throne of God day and night. Sabi ni Biblia, inakusahan tayo palagi. Kaya mahalaga ito, malaman natin, para lagi tayong confident na maglingkod sa ating mga Pinoon. 1 Juan 1:7. Dito po sa unang Juan 1:7. Ngunit kung tayo nagsisilakad sa liwanag, nagaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa. At nililis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Amen. Palapakan natin, mga Pinoon. Hallelujah. Malinaw ba yung sound natin? Pakibawasan yung high. Pakibawasan. Parang hindi masyado malinaw. Ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, lumalakad ba tayo sa liwanag? Lumalakad ba? Are we walking in the light today? Nandito ba tayo sa liwanag? Malinaw, nandito tayo sa liwanag. Because the gospel of Jesus Christ is the light. Palapakan natin, mga Pinoon. Liwanag. Maging ating mga Pinoon, siya yung liwanag. Sabi ng mga Pinoon, I am the light of the world. Ako ang liwanag sa sanlibutan. Nandito ba ang mga Pinoon? Kasama ba natin? Walang alinlangan, kasama natin ang ating mga Pinoon. Ngunit kung kayo'y nagsisilakad sa liwanag, nagaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa. Fellowship, pakikisama. Nandito tayo, nagfe-fellowship. Dapat may pakikisama tayo sa isa't isa. Kasi pag nandito tayo, nagfe-fellowship, anong sabi? At nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Dito pala tayo nililinis sa pakikisama natin sa isa't isa. Sa ating pagtitipon, dito tayo nililinis ng dugo ng malapelo. Kaya mahalaga ang fellowship. Malapakan natin malapelo. Amen? Kaya nga sabi ng Biblia, huwag kalilimutan ang pagkakatipon. Lalo lang nalalaman ninyo na malapit ang kanyang araw ng pagbabalik. Kasi, pag may kasalanan tayo, pagbalik mo ng Panginoon during the rapture, hindi tayo makakasama. Malinaw yan. Kaya sa Biblia, ang pagbalik mo ng Panginoon during fellowship. Panahon ng pagkakatipon, siya'y babalik. Bakit? Doon tayo malinis sa kanyang harapan. Doon tayo nililinis ng dugo ng ating malapin. Kaya, do not forsake the fellowship. Huwag natin kalimutan, huwag natin pabayaan ang pagkakatipon. Malaking benepisyo makukuha mo. Dito kay biblas ng Diyos, dito ka lilinisin. Pagbalik mo na Pinon, sigurado ka kasama sa pagpunta doon sa piling ng ating malapit. So, yan ang benefits. Balik tayo doon sa 1 Corinto 11. Kasi raw, yung hindi raw nakikilala ang katawan ng mga Pinoon, mayroong hatol. So, ang daming hatol.
Sa mga hindi nakakilala, ibig sabihin, hindi inaalala, ibig sabihin, hindi nakikilala, hindi inaalala yung ginawa na Panginoon. Bakit? Palabas lang ba yan? Moro-moro lang ba yan? Ginawa ng Panginoon? No! Kaya ginawa niya yan for our own benefits. Malapakan natin, Panginoon, amen? To heal you, to bless you, to answer your prayer, to cleanse you, to forgive you from all your sins. Why the Lord died on the cross. So we must know or discern the body of our Lord Jesus Christ. Pag hindi natin na-discern yan, hindi natin nakilala Panginoon, ito ang result. 30, verse 30. Ako lang babasa. Ito ang resulta pag hindi natin inaalala, hindi natin kilala yung katawan na Panginoon. Ibig sabihin, kung hindi mo binulay-bulay yung kanilang ginawa sa iyo, ito ang result. Sa mga nakakalimot sa ginawa ng Panginoon, ito ang result. Dahil dito'y marami sa inyo ang mahihina. Tingnan mo. Marami raw mahina at mga masasakitin. Tingnan mo naman. Sa mga nakakalimot sa ginawa ng Panginoon, marami raw ang mahina. Anong sa mahina? Mahina sa pananampalataya. Di ba? Wala ka dapat ikabahala dahil yung ginawa niya, lahat, tinubos ka sa lahat ng bagay sa mundo. You are redeemed from all the curses of the law. Lahat tayo tinubos sa sumpa ng kautusan when our Lord Jesus Christ died on the cross. Pag hindi mo naalala yan, hindi mo in-apply, kaya mahalaga talaga yung mayroon kang kaalaman sa kanyang ginawa. You are always reminded. You must remind yourself always what the Lord has done for you. Dapat lagi natin ilalala ang ginawa ng Panginoon sa atin. Kaya lagi tayong may Holy Supper. Para maalala natin, para yung benefits noon, laging mapupunta sa atin. Hindi agawin ng kaaway. So, the result, ito ang result sa mga hindi naalala. Hindi kinikilala yung ginawa ng Panginoon. Sabihin, hindi mo sinasampalatayanan. You are not applying the power that the Lord has given to you. The authority that the Lord has given to you. You are not applying it. Hindi mo sinasabuhay na dapat malaya ka na. Palapakan natin, malapin. Dapat binago ka na. Huwag mo nang balikan. Hallelujah! Oh, dahil dito'y marami sa inyong mahihina. Mahina ang panampalataya. Di ba? Hindi makasunod. Simple. Holiness. Simple lang ang kabanalan. Hindi masunod. Why? Because you are not remembering what the Lord, what the sacrifice of our Lord mean to you. Hindi mo pinalagahan yung sakripisyo ng Panginoon. Maraming mahina at mga masasakitin. Many are weak and sickly among you. Marami daw masasakitin. Para lumaya ka sa sakit, sundin mo lahat ang kalooban ng ating malapin. Kasi yung kamatayan ng malapin, ibig sabihin, iniibig ka niya. Kaya sa namatay, iniibig ka niya. Ang pag-ibig naman sa kanya, isukli natin, sundin mo ang kanyang mga utos. Kaya sabi ng sulatan, if you love me, keep my commandments. Di ba? Ganun malapay noon. Kung mahal mo ako, sundin mo aking mga utos. Ito lang mga utos. You know very well the commandments sa church. Iba yung 10 commandments, iba yun. Wala na tayo doon. Ang commandments natin sinusunod ngayon, commandments in the church. Utos sa iglesia. Malapakan natin, malapay noon, amen? Ano mga utos sa iglesia? Do not forsake the assembling of ourselves together. Huwag mong kalimutan magkakatipon. Huwag mong kalimutan magpakabanal. Huwag mong kalimutan sumampalataya palagi. Because the devil injects to you negative, unbelief, fear, doubts. Lahat yan, ini-inject ni Satanas sa ating mind. Pero pag lagi ka nandito, lagi ka na sa Word of God, hindi yan magtatagumpay.
Amen? Dahil dito ay marami sa inyo ang mahina at mga masasakitan at hindi kakaunti ang nangatutulog. Yung iba raw, natutulog sabihin, namatay na. Sa Biblia kasi, yung namatay na Kristiyano, ang tawag na malapinon, natutulog lang. Kasi bubuhayin muli, gigisingin muli pagdating na rapture. Palapakan natin, malapinon, amen? So sickness is one of the curses of the law. Diba? Mayroon naman sickness. Ito, paluto natin sinasabi. May sakit sa Biblia na bunga ng pagkakaedad. May sakit na bunga ng pagkakaedad. Bunga ng katandaan. Hindi pa naman tayo masyado matanda. Marami tayong sakit. So that is curse of the law. Ibig sabihin, mayroon tayong mga utos ng malapino sa church na hindi mo sinusunod. Kasi, sabi ng Biblia, pag sinunod daw natin ang utos ng Diyos sa church, lalaya ka sa lahat ng sumpa. Lahat ng sumpa, kahirapan, lahat, hilalaya ka. Bakit? The benefits of the cross is complete. Yung kanyang kamatayan, kompleto ang benepisyo para sa ikaw, patawarin, pagpalain, maging maligaya, at magmamana ng buhay na wala hanggan. So, binanggit kanina sa ating unang talata, habang kinakain natin yung tinapay, inunom natin yung saro, ating pinapakita ang kamatayan ng malapit hanggang sa kanyang pagbabalik. Luke chapter 18, verse 8. Kindly read. Lucas 18:8. Lucas 18, ang talata po ay 8. Sinasabi ko sa inyo na sila'y madaling igaganti niya, gayon may pagparito ng anak ng tao, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa? Pagparito ng anak ng tao, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Pagbalik daw ng malapinoon, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya. Meron, pero kaunti na lang ang nananampalataya. Bago ibagsak yung hatol sa Sodoma at Gomora. Nung ibinagsak yung hatol, ilan ba yung nakaligtas sa Sodoma at Gomora? There are only about 4 souls that were saved. 8 lang yung nakaligtas. Si Lot, asawa ni Lot, at kayang 2 anak. Amen ba, na mahal? Yung asawa pa niya ay nakaligtas na, hindi pa natuloy, napahamak pa. Oh? Napahamak pa yung asawa ni Lot. Sila lang 4 ang nakaligtas sa buong syudad na yan. Sodom, Gomorrah, and all the cities of the plain. Maraming syudad yan. Siguro mga 5 cities. Ang binanggit sa Biblia, yung Sodom and Gomorrah. Only 2 cities were mentioned in the Bible. Pero sa history, there are about many cities, or 5 cities or more. Lahat yan, nasunog, naging abo. 4 lang yung nakalabas doon. Yung isa, hindi pa natuloy ang kaligtasan. Bakit? Lumingon. Di ba? Yan ang istorya dyan. Lumingon. Sinabi ng anghel, tumakas na kayo sa syudad dahil pinadala kami ng Diyos para wasakin ang syudad. Walang lilingon. Nung sila'y tumatakbo na at inaulanan ng apoy at asupre ang Sodom and Gomorrah at lahat ng syudad sa kapatagan, lumingon ang asawa ni Lot. At siya'y naging asen. Siya'y napahamak. Patay siya on the spot. Naging haliging asen. Ang kasalanan niya, sumuway sa instruction. Very simple. Walang lilingon. Lumingon. Diba? So alam na natin na dahilan. Bakit sa lumingon? Nandyan din sa Biblia. Bakit sa lumingon? Nang hinayang siya sa kanila na iwan. Huwag ka manghinayang. Ang kaligtasan mo, hindi kaya bayaran ng lahat ng kayamanan sa mundo. Palapakan natin, malapinoon. Amen? Pag sinabi ng Diyos, maglingkod ka ng totoo, huwag ka nang lilingon.
Hallelujah! Praise the Lord! Yun ang ibig sabihin. Lumingon siya. So, she died right away when the wife of Lot looked back. Siya'y lumingon. Pag nandito ka na sa katotohanan, huwag ka nang lilingon. Ibig sabihin, huwag ka nang babalik sa masama. Tinawag ka maging banal. You are holy in body and soul and spirit. Pinapaging banal tayo sa katawan, sa espiritu. Hindi lang espiritu. Kasi maraming tuturo, ang kabanalan sa puso lang. That's a big lie. Sa Biblia, ang kabanalan sa espiritu, sa katawan. Kasama lahat ang katawan, pati espiritu, pati puso, gagawin banal ng Diyos. Palakpakan natin, Panginoon. Amen? Isa, marami tayong mga dahilan eh. Ang hirap naman sumunod sa kabanalan. Di ba? Lalo na pag mainit. Sabi, init kasi. Very simple. Tiisin mo ang init. Huwag ka lang makasuway sa utos ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa banal ko sila. Ang ating mga pastor napakahigpit. Like Mama Dear, tinuro sa atin lahat, sa amin, na nauna sa inyo. Tinuro lahat. Pati batang maliliit yan, lahat yan, itinuturo. Kabanalan sa pananamit sa lahat ng bagay, sa lahat. Sabi naman iba, hayaan mo na, bata pa yan. Naintindihan naman na opinion yun. Yung bata naintindihan, pero ikaw na magulang, hindi ka maintindihan. Bakit ayaw mo turuan yung anak mo? Palakpakan natin, malapit. Hallelujah! Praise the Lord! Ano sabi ng Biblia? Train up a child in the way he should go. When he grows up, he shall not depart from it. Pakibasa. Turuan mo ang bata sa dapat na ng lakaran. Kahit maliit pa siya, turuan mo na para paglaki niya, yun na ang kanyang buhay. Hallelujah! Praise the Lord! Hindi yung sarili natin reasoning. Ang ating sarili reasoning, mali yan. Kailangan dito ang ating rason sa salita ng Diyos. Malapakan natin, Panginoon. Amen? Kaya ordained preacher sa Davao, lahat ng anak niya, ang cellphone, tinapon sa apoy, isinugba. Isinugba. Alam niya isinugba? Sa Bisaya kasi yun. Isinugba ang mga cellphone. Mayroon doon, nagluluto sila, ang daming kahoy. Ang kukulit ng mga anak, wala nang ginawa, maghapon, magdamag, mag-cellphone, itinapon, isinugba. Yun, nangasunog lahat ang cellphone. Di ba? Hindi naman sinasabi, masama yung cellphone. Pero kung maghapon, magdamag, yun ang buhay mo, wala ka ng time para magpuri, that is very bad. Kailangan turuan mo ng dapat ang anak mo para maging banal at pagkapaginabang at para sa maging pagpapala sa mga tao at sa church. Very simple. Mga simple. Pero we are neglecting the simple matters, things in our life. Di magreklamo tayo, Lord, bakit ganito nangyayari sa akin? Bakit hindi nalutas ang problema ko, ang panalangin ko, hindi mo pinapakinggan? Sabi na Panginoon, bakit? Sinusunod mo ba yung utos ko? Pag sinusunod mo, automatic pakikinggan ka ng ating malapit. Nabasa. Kawikaan 22:6. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagka tumanda man siya ay hindi niya hihiwalayan. Palapakan natin, malapelo. Hindi pwede listenin natin, mga bata pa yan, hindi pa yan nila maintindihan. Talagang, naintindihan naman ang opinion niya kasi bata pa yan. Okay, naintindihan. Pero ikaw na magulang, hindi ka maintindihan. Why you are not teaching your child holiness, fear of the Lord, takot sa Diyos. Dapat ituro mo yan habang kumakain ka, habang nagkukintuhan kayo, habang nababanding kayo. Anak, ito ang daan na dapat mong lakaran. Pag lumaki yan, pagpapala sa iyo yan. Hindi niya hiwala yan. Most of us are just consenting our children. Di ba? Kinukonsinti natin mga anak natin. Dapat mahalin talaga ang anak natin. Pero turuan mo yung nararapat para sa kanya. Ayun, dito tayo.
Pagbalik daw ng anak ng tao, ng malapinoon, makakasumpong kaya siya ng panampalataya sa lupa? Kaunti lang. As far as the Word of God is concerned, when Jesus Christ comes again the second time, only few are prepared. Kaunti lang ang masusumpong anak handa. Hindi ko may sabi sa Biblia. So this is a solemn warning to every one of us. Make sure, pag tinawag ka, gawin mong karir yan. Yun na ang buhay mo. Wala ka lang gagawin. Kundi hanapin ang kanyang banal na kalooban bawat araw. Yun na yan. Pag sa'yo mabalik, makakasumpong kaya sa ng pananampalataya sa lupa? The answer is negative. Kaunti lang. Anong dahilan? Maraming dahilan. Una, Luke chapter 21, verse 34. Verse 34. Ito isa sa mga dahilan, kapag balik mo na Pinoon, kaunti lang ang masusumpungang may pananampalataya. This is a solemn warning sa ating minamahal. Kasi nung nagdilubyo sa lupa, 8 lang ang naligtas. Yung pinaulanan ng apoy at asupri ang Sodoma at Gomorrah at mga karatig mga syudad, 4 lang ang nakalabas. Ito'y paalala sa atin na bago. Kasi ang pagbalik kasi Malapinon, judgment yan, hatol kasi yan. Pagbalik Malapinon, when He comes the first time, that is redemption. Nung siya'y pumunta, unang pagkakataon, nung siya namatay, pagtutubos. Ikalawa, no judgment. Paghahatol sa mga makasalanan. Pero, biyaya sa mga nagtiis at katulad ninyo nagpatuloy, biyaya, kaligtasan at buhay na walagan. Pero may warning pa rin. Winawarningan pa rin ang mga tao. Kahit mga Kristiyano, winawarningan. Kasi bago dumating ang dilubyo panahon ni Noah, nangaral muna si Noah ng 120 years. Di ba? Bakit sa pinapangaral si Noah? Ang utos ng Malapinon, mangaral ka. Kasi, magbigay ka ng paalala sa mga tao. Kasi, magpapadala ko ng hatol sa buong lupa. Anong hatol? He will destroy the earth with all the inhabitants thereof with flood. Lahat malulunod. Simple ang pangaral na Noah. Ang Diyos magpapadala ng dilubyo, magbago na kayo. Yan ang utos niya. Magsisi na kayo. Magpapadala ang Diyos ng dilubyo. Anong dilubyo sinasabi mo? Di ba? Ayan ang sagot ng mga tao. Anong dilubyo? They ridiculed Noah. Sabi, Noah, wala ka na. You're out of your mind. Kung basahin mo lahat yung history, you're out of your mind. Inusig siya. They ridiculed. Kinutya si Noah. You are out of mind. Pero the Word of God is Word of God. Heaven and earth will pass away, but the Word of God shall never pass away. Pag sinabi niya, gagawin niya. Ang mga may takot, pinagpala. Dahil ikaw ay maghahanda at magpe-prepare. Pero sa mga na-reject, kawawa. Di ba? Noah is giving warning to every people at that time in the period of 120 years. But nobody heed to the preaching of Noah. Nobody believed. Only 8 souls were saved. Ang niniwala lamang sa kanya, yung kanyang pamilya. 8 lang. Si Noah, asawa niya, 3 anak niya at asawa ng 3 anak niya. Si Shem, Ham, and Japheth. So 8 lamang sila. Sa dami ng tao. So ganun din. Pagbalik mo na Panginoon, kaunti lang ang may totoong pananampalataya. For what reason? Anong dahilan? Bakit kaunti lang? In our time, nandito pala tayo sa punto, we are really in the point that the Lord will come. Whether you feel it or not, kahit naniwala ka o hindi, we are already at the point that Jesus Christ is coming. Amen?
Sabi ba, hindi, wala na, normal na. Ha? Sabi mo lang yan, normal. Pero tingnan mo ang mundo, abnormal lahat. Abnormal lahat ang nangyayari. So, hindi magbabago ang Word of God. Lilipas man langit at lupa, pero salita ng Diyos, mananatili, mangyayari at mangyayari. Whether you believe it or not. Kaya pinagpala ka, yung mga naniwala, ina-apply ang salita ng Diyos, pinagpala ka. Palapakan natin, Panginoon. Amen? Ayan. Anong talata yung pinababasa natin? Ito yung dahilan, bakit yung, kasi sabi ng Panginoon, pagbalik ng anak na tao, pagbalik ng mga Panginoon, makakasumpong kaya saan ang pananampalataya? Hindi na, kaunti na lang. Kasi katulad nung na Noah, nandun ang pattern eh. Panahon ni Noah, panahon ni Lot, 8 at 4 lang. What a warning to every one of us. Huwag ka talaga magpalamig-lamig. Huwag ka talaga pagbanjing-banjing maglingkod. Pag naglingkod ka, samahan mo ng sakripisyo at pagtitiis para maging karapat-dapat ka sa pagbalik ng ating mahal na Panginoon. Datapwat, ito. Mag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka mga lugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito. At dumating na bigla sa inyo ang araw na yaon na gaya ng silo. Anong araw na yaon tinutukoy? The second coming, the rapture. Baka raw silo, imbis na pagpapala, baka sumpa. Ganun ang Diyos magsalita. Dalawa lang, buhay o kamatayan, pagpapala, sumpa. You choose, pumili ka. Anong gusto mo? Malakpakan natin, Panginoon. Sa atin na nakakilala sa Panginoon, tinawag, pinili. Of course, we choose life. We choose victory. We choose blessing. Dapat ganyan tayo. Yung mga hindi kaya-aya, reject it. Sa balik Panginoon, mag-ingat daw tayo. Sabi ng Panginoon. Baka mga lubog ang iyong mga puso sa katakawan. Ang sakit pakinggan, di ba? Katakawan, saan? Pag sinabing katakawan, masyadong malalim yan. Look, 21. Sa English, anong sabi dyan? Para maintindihan natin mabuti. 21:34. Take heed to yourselves, lest any time your hearts be overcharged with surfeiting. Surfeiting daw. Yung pala. Surfeiting. Sa Tagalog, katakawan. Katakawan. Lahat ng bagay na sobra, katakawan. I'm not saying it to hurt anybody. Sinasabi natin ba ng kasulatan, ating pinag-aralan, para tayo mabuhay ng maayos sa harapan ng ating malapit. Pag sinabing katakawan, sobra. Lahat ng bagay na sobra, o surfeiting, katakawan, yung kalasingan pala. Yung kalasingan naman, lahat ng bagay na sobra, kalasingan. Yeah? Hindi lang alak yung kalasingan. Lahat ng bagay na sobra. Sobra sa pag-FB, sobra sa kalayawan, sobra. Lahat ng sobra. Ang tawag yung kalasingan. Di ba? At sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito. Nako, marami dito. Marami tayong tinatamaan dyan. And cares of this life, cares. Pag-alala sa buhay na ito, ano kaya ang future ko? Ano kaya, saan kaya, ano kaya ang gagawin ko? Ano kaya magandang bukas ko? Hindi masama mag-alala sa bukas. Pero number 1 mo alalahanin, yung future mo sa piling ng ating manapay. It is not bad to prepare the future of your children. It's not bad to prepare your future. Hindi masama yan. Pero, kung pag-prepare mo na yan, yung paghahanda mo na yan ang future mo sa lupa, ay humahad lang sa pag-prepare mo, sa pagsunod sa kalaban ng Diyos. That is bad. Malapakan natin, malapayan. Amen? Hindi ako may sabi niyan. May sabi ng Banal na Kasulatan. Hindi masama kung i-prepare mo ang kinabukasan ng anak mo. Kinabukasan mo, walang masama. Pero kung nilalabag mo ang kaluban ng Diyos dahil sa pag-prepare mo, malaking problema yan. Di bali na mahuli ang preparation ng buhay mo sa mundo. Huwag mo lang ihuli yung preparation mo sa pagsalubong sa ating manapal. Yan ang sinasabi ng masulatan. Kaya sabi ng Panginoon,
My people are destroyed for lack of knowledge. Aking bayan na papahamak sa kulang sa kalaman. Huwag tayo magkukulang sa kalaman patungkol sa banal na kasulatan, patungkol sa salita ng Diyos. Hindi nagkulang Malapinon, hindi nagkulang ating mga magulang sa Malapinon. Ang mga tinalaga nila, hindi na nagkulang. Maya-maya, sinasabi, inaalam ang mga tao. Hindi nagkukulang. Kung ikaw, hindi napunta sa kalooban ng Diyos, that is your fault. Kasalanan mo yan. Hindi mo iningatan. Ang pagpasok sa kanilang langit, pilitan yan. Kahit ayaw mo, pilitin mo. Palakpakan natin, Malapinon. Amen. Narinig pa totoo na ang kapatiran? Kanina yata yun. May sakit siya. Anong ginawa niya? Halos hindi kaya. Pinilit makarating sa gawain. Di ba? Nung nakarating dito, biglang pinagaling ng ating Malapinon. Ano nakita ng Diyos? Ang kaya nakita Malapinon? His obedience to the Word of God. His faith sa inanampalataya. Ganun ang Malapinon. Ang panampalataya na walang kilos, bali wala. Nanampalataya tayo, ang Diyos makapangyarihan. We have to work it out. Kailangan natin samahan ng gawa. Palapakan natin, Malapinon. Amen? Tatapwat, mag-ingat kayo sa inyong sarili, baka malugmo kayo mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito at dumating na bigla sa inyo ang araw na yon na gaya ng silo. Magsusumakit. 35. Sapagkat gayon din darating sa kanila lahat na nangangalahan sa ibabaw ng buong lupa. Yung silo daw, darating sa lahat na nanahan sa lupa. Kaya pinagpalag tayo talaga. Bakit? Dito may nagre-remind sa atin. Palapangan natin, may nagpapaalala sa atin. 36. Tatapwat, mangagpuyat kayo sa bawat panahon na mangagsidaing upang kamtin ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. For a snare shall it come on them that dwell on the face of the whole earth. Watch therefore and pray always. Magpuyat kayo at lagi manalangin para kayo may karapat-dapat makatakas. Saan katatakas? Saan katatakas? Sa judgment. Katulad ng Sodom and Gomorrah, katulad pa ng Noah. Judgment ang dumating. Pero sa anak ng Diyos, you always pray. Lagi tayong manalangin para tayong karapat-dapat makatakas. Sino ang karapat-dapat? Yung laging nananalangin, laging nasa gawain, laging matuwid ang pamumuhay. Kahit na masakit, tuloy ang paglilingkod. Yon ang karapat-dapat tumakas sa mangyayaring sakuna sa mundo na ito. Cares of this life. Ito yung mga hadlang. Bakit? Yung iba, wala lang pananampalataya. Nag-aalala sa buhay. Hindi ba natin alam? Yung namatay para sa atin, kaya nga dyan ginawa yun, kasi nag-alala sa atin. Sa Biblia, cast all your cares upon Him, for He cares for you. Ibigay mo lahat ang iyong kabalisaan sa Kanya, sapagkat siya'y nag-alala sa iyo. Gusto nyo pa sa ganang pagpapala, tas ang kamay ng gusto. Lahat ng pagpapala mapunta sa inyo, tas ang kamay. Gusto nyo, ano ang inyong gagawin? Sa kamay, yung may gusto. Konti lang ng taas. Palapalan natin, palapalan. Hallelujah. Gusto mo magpapala, dami ng taasan. Yung gagawin, mukhang mahirap yung gagawin. Ayan ang problema sa atin eh. Di ba? Di ba? Gusto ko yan si Abraham, lakas ng faith. Gusto mo makaging tulad ng Abraham? Of course, I want to be like Abraham. Oh, if you want to be like Abraham, you also want to do the sacrifices of Abraham. Yan gusto na natin. Gusto ko yung parang Abraham. Yung sakripisyo Abraham. Ayaw ko yan. Bahala kayo dyan. Magsakripisyo kayo dyan. Gusto ko pagpapala lang. Ay, wala namang ganon. Sa banal na kasulatan, gusto mo pagpapala, gawin mo yung sakripisyo katulad ni Abraham. Malapakan natin, malapakan.
Hallelujah! Praise the Lord! Ang Malapinon, gusto na lahat ng tao mapatawad, gusto ng tao maligtas, mapunta sa piling niya. Handa sa mamatay. Kung hindi sa mamatay, hindi mangyayari yon. Amen ba? Inamahal? Bawat victory, bawat blessing, there's always a sacrifice for it. Malinaw sa masulatan, may hain lahat dyan, may bayad lahat dyan. Hallelujah! Praise the Lord! Kaligtasan, walang bayad. Lahat ng tagumpay, may bayad. Palapakan natin, Malapinon. Walang bayad ang kaligtasan, libre. Pero pag ligtas ka na, mayroon ka lang gagawin. Sa Biblia, malinaw eh. Sabihin, ligtas na ako. Kasi marami nangangaral eh. Ligtas na ako. Naniwala ko sa gospel. Kahit anong gawin ko, kahit lahat ng kasalanan gawin ko, hindi ako mabuhay ng kabanalan, it's okay, kasi ligtas na ako. Wrong. Sa walang sulatan, nung makasalanan tayo, niligtas tayo. Pero nung ligtas ka na, may gagawin ka. Ano yun? Sundin mo. Magsakripisyo ka para hindi mawala ang kaligtasan mo. Hallelujah! Praise the Lord! Very clear in the Word of God. Revelation chapter 3, verse 5. Verse 3. Hindi pwede yung ligtas na ako, kaligtasan ay kahabagan. Tama, kahabagan. Wala kang ginawa. Pero nung nandito ka na, may gagawin ka na. Nung wala pa tayo dito sa gawain, wala tayong ginawa para maligtas. It is the Lord who chooses us. Pinili tayo before the foundation of the world. Before the foundation of the world. And nandito na tayo, may gagawin ka na. Revelation chapter 3, verse 3 or 5. Sa 5, verse 5. Revelation 3, 5. Revelation o Apocalypse 3, talatang 5. Ang magtagumpay ay daramdam gayon ng mga mapuputing damit at hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay at ipahayag ko sa kanyang pangalan sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. Verse 5. Ang magtagumpay, yung tatagumpay ba walang ginagawa? Mayroon ba nagtatagumpay na walang ginawa? Lahat ng tatagumpay, maraming ginagawa. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya sa larangan sa mundo, gusto ko maging matagumpay na negosyante. Wala ka namang ginagawa. Paano ka maging matagumpay na negosyante? Hindi ka naman nagnegosyo. You are just sleeping in your house. Nothing will happen to you. Sabi ng Biblia, ganun sa spiritual, gusto mo masigurado ang langit, may gagawin ka. Palapakan natin, malapakan. Ang magtagumpay ay daramtang gayon ng mga mapuputing damit. Yung magtagumpay daw. Daramta na maputing damit. Ano mo puting damit sa Biblia? Katuwiran, kabanalan. White linen in the Bible is righteousness, holiness. Magkakaroon ako ng kabanalan. Yung magtagumpay. Saan magtatagumpay? Magtatagumpay sa kasalanan, magtatagumpay sa sanlibutan, magtatagumpay kay Satanas. Yan, tinutukoy yan. Kailangan magtagumpay tayo sa kasalanan. Kasi habang nasa mundo tayo, nandito ang kasalanan. Hanggat nasa mundo tayo, nandito ang kasalanan. Pero anak ng Diyos, kaya mo yan, magtagumpay. Malapakan natin, malampay na. Amen. Ang magtagumpay ay daramtan kayo ng maputing damit at hindi ko pabawiin sa lumang paraan ang kayang pangalan sa aklat ng buhay. Sabi sa English, and those who overcome, I will not blot out their name in the book of life. Hindi ko buburahin ang kailang pangalan sa aklat ng buhay. Ang magtatagumpay, hindi raw buburahin. Paano hindi magtatagumpay? Buburahin. Ganun ka-simple. Ang magtagumpay, hindi buburahin. Ang hindi, buburahin. Nabubura pala yung pangalan. Totoo pala yung panaginip nating kapatiran. May kapatiran tayo na naginip, nakapunta sa langit. Pinakita sa kanya yung maraming bulaklak. Ang gaganda ng mga bulaklak. Sabi ng Malapinon. Sabi ng kapatiran natin, Malapinon, ano ba yung mga bulaklak na yan? Yan yung mga Christian. Mga bulaklak. Nakita niya, iba nalalanta na, iba wala na, lupay-pay na, iba naman wala na. Nalanta na, totally na, namatay na. Anong sabi ng Pinoon? Yung mga nalanta na yan, yun mga tumalikod na sa akin.
Totoo pala talaga na ang pangalan ng hindi nagpapatuloy, hindi tatagumpay, mabubura. Kaya ang paglilingkod sa malapin, tuloy-tuloy, walang tigil hanggang sa pagbalik ng ating malapin. Malapinon, yung iba naman, hindi pa masyado lang, ayan, palamig-lamig na yan. Minsan na lang yan, hindi na nagtatapat yan. Nakita niya. Nakita yung bulak. Unti-unti nang nagiging brown yung bulaklak. Pero yung iba naman, grabe, ang lulusog. Sabi, yun yung mga mainit, tuloy-tuloy na naglilingkod sa akin. Totoo pala yun. Parang hindi ako masyado makapiniwala doon. Pero nalabasa ko to, sabi doon, ang magtagumpay ay maputing damit, maramtang maputing damit at hindi ko buburahin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Kaya dapat ang mga Kristiyano nagtatagumpay. And we are called to overcome. Yan ang huwag natin kalimutan. Kaya tinawag tayo hindi para matalo. Tinawag tayo para magtagumpay. Hallelujah! Praise the Lord! We are more than conquerors in Christ Jesus. Just the mention of the name of Jesus. Binabanggit mong pangalan, pinupuri mong pangalan na yan. Grabe, yung victory na ibibigay sa iyo. Kaya tuloy-tuloy, laging tumatawag, minamahal, laging umiiwas sa masama. Yan ang mananagumpay. Palakpakan natin, malapay noon. Amen. At ipapahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng kanyang anghel. The Lord will confess our names, those who overcome. Our Lord Jesus Christ in heaven, during the giving of rewards, He will confess every name of the Christians. Bawat pangalan natin, sasabihin sa harapan ng Ama at sa harapan ng mga anghel. Ito ang mga anak na nagtagumpay. Ito'y nagpumilit pumasok sa makipot na daan. Ito'y nagtiis, kahit nasasaktan, kahit maraming problema sa mundo, ito nagpatuloy. He will be confessing our names. Ipagmamalaki niya na ito ang nagtagumpay. Sino yun? Kayo! Tayo na nagpatuloy. Kahit na may mga katitisuran, hindi tayo sumuko. Tuloy tayo. Bakit? Ang Diyos natin kaya maglutas ng mga problema natin. Hebrews 11:24. Kaya nga, minamahal, ito ang dahilan bakit yung ibang mga anak ng Diyos ay nawala ng panampalataya. Pagdating, sabi naman ng Panginoon, pagdating daw ng anak, pagbalik daw niya, makakasumpo kayo sa panampalataya. Kaunti lang. Kung ang Biblia ang pagbasa natin, kaunti lang yung nagpupimilit. Yung iba, madali na dadala. Kaya, ito ang sabi ng Malapilon. 11:24, Hebreo 11:24. Sa pananampalataya, ang lumaki na si Moises ay tumangging siya'y tawaging anak ng anak na babae ni Paraon. Amen. Welcome pala, my beloved Hipag. Michelle, from Japan, Michelle Acero Sagawa. Welcome sa aking hipag na napakabait, napakatapat sa ating malapay noon. Nung araw natatrabaho yan dito sa Manila, malit lang kaya sahod. Lahat ng sahod niya binibigay sa amin. Kasi nakita yung trials namin nung araw. Wala kami makain eh. Lahat ng sahod niya binibigay sa amin. Kaya naman siya pinagpala ng ating malapay. Welcome, Michelle. May mga bahay na sa amin, may mga sasakyan dati na masukan lang. Lahat ng sahod binibigay sa church, sa amin. Sabi niya, kuya, nakita mo yung pagsubok. Sabi ko, hindi, okay lang kami. Ito lang buhay namin. Sabi niya, hindi. Kaya siya pinagpala ng ating malapay. Welcome, Sel. Thank you so much. God bless you so much. Salamat na karating ka naman natin. Hindi ko yan makalimutan naman. Hallelujah. Napakabait ng ating malapay. May ginawa ka para sa gawain. Sabi ng Biblia, nabigay ka lang malamig na tubig sa mga ngagawa, hindi ka kalilimutan ng ating malapay. That's very true. Kaya nga, sabi natin mga pastor ng araw,
Mga kapatid, wala pa kayo. Doon pa nung araw, malit pa ng ating gawain. Mga kapatid, mahalin niyo mga manggagawa. Hindi ko sinasabi ito para maglambing sa inyo. Hindi ko sinasabi ko lang sinabi natin mahal magulang sa Malapinon. Mga kapatid, mahalin niyo mga manggagawa. Mahirap ang buhay ng mga manggagawa. Hindi ganito. Kahit hanggang ngayon, kahit na nakakakain kami ng tama, pero yung sakripisyo, araw at gabi, hindi nawawala. Kaya sabi natin, mahal na magulang sa Malapinon, mahalin niyo manggagawa. Dahil yan ay nilagay namin yan. Diyos yan ang tumawag sa kanila. If you love them, you're loving our dearest parents in the Lord. Dearly beloved parents in the Lord. If you love our dearest parents in the Lord, you're loving our Lord Jesus Christ. Dahil ang Diyos hindi na po magpapakita dito. Meron sa mga representatives. Amen ba? Inamahal? Kung susundin mo sila, God will bless you abundantly. Amen? Ito yan. Sabi ng Biblia, God put in the church, apostles, prophets, evangelists, pastors, helps and governments. Naglagay ang Diyos sa mga pagtulong sa iglesia. Minsan kami kumakatok, hindi kami yan. Inutukan kami ng Holy Spirit. Sabihin mo to, ang aking mga anak, tumulong sila sa iglesia ng ating Malapinon. Pag nagsalita kami, hindi amin yan. Sinabi sa amin yan ng ating Malapinon. Pag tumalima ka, sigurado ang blessing mo. Sigurado yan. Dahil ano sinabi natin, mga magulang sa Malapinon, mahalin niyo ang mga manggagawa. Hindi ko sinasabi ko dahil ako'y manggagawa. Yun ay nasa Biblia. Isang malamig na tubig lamang ibigay mo sa manggagawa. Hindi ka mawawalan ng gantimpala. Basa. Okay, basa. Basahin natin yun. Pero bago yun, sabi, sa panampalataya nang lumaki si Moses ay tumangging siya'y tawaging anak ng anak na babae ni Paraon. Oh? Moses, tumanggi. He will become an heir of the throne of Egypt. Tagapagmana ng trono ng Ehipto, magiging hari si Moses. Nung nalaman niya na siya pala hindi Egyptian, siya pala ay anak ng Diyos, sabi niya, ayaw ko maging prinsipe. Palapakan natin, palapakan. Dapat ganyan tayo mag-isip. Amen? Pag hindi gusto ng Diyos, di bali na, karangyaan yan. Pag ayaw ng Diyos yan, ayaw ko din. Di bali na, simple, basta yun ang gusto ng Diyos. Palakpakan natin, malapay noon. Amen? 25. Pakibilis. Na pinili pa ang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos. Isang magtamo na nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Huwag natin ipagpalit ang kaligtasan, ang katuwiran, ang kabanalan sa mga nagsikupas na mga bagay sa mundo. Do not trade the spiritual things with the things of this world. Yan ang sinasabi ng masulatan. Dahil ang Diyos mo, pag nakita na you're willing to suffer for Him, diyan magsisimula ang tagumpay mo sa lahat ng bagay. Hallelujah! Praise the Lord! Yung kanina. Yung pinabasa ko kanina. Ayan. Ang sino mang magpainom sa isa sa maliit na ito ng kahit isang sarong tubig na malamig dahil sa pangalang alagad, katotohanan, sinasabi ko sa inyo na hindi mawawalan ang ganti sa kanya. Magbigay ka lang ng malamig na tubig sa mga manggagawa ng Diyos. Hindi ka mawawalan ng ganti. Palapakan natin malapay noon. Amen? Kaya naman, we must understand the Word of God. Kung ang manggagawa ay nakakaangat kaunti, matuwa ka. Dahil bago umangat yan, grabe ang kahirapan dinaanan yan. Palapakan natin, malapay na kami. Kung ang manggagawa, nakita mo nakasakay sa medyo magandang sakyan, matuwa ka. Dahil nung araw, naglalakad lang yan. Dekada naglalakad yan, walang pamasahe yan. Nakikiusap lang sa mga driver. Yan ang buhay namin. Nakikiusap kami sa mga driver. Mama, pupunta kami sa gawain. Wala kami masahe.
Sabi ng iba, okay. Iba naman, bakit ang ganda ng damit mo, wala kang pamasahe? Pinapababa kami. Ganyan din alam natin, how many decades? Pero nakita mo medyo, sumasakay naman na ngayon, matuwa ka. Bakit? Hindi yan demeritso. May dinaanan yan na pagsubok. Malapakan natin, malapakan. Amen? And kami, we are so happy. In fact, our lives are dedicated to pray for you. Sa pangunan natin, mga pastor, ang aming buhay, itinalaga namin para makatulong sa kapatiran, to pray for you day and night. Maaaring iba sa hindi pa kayo pinagpapalang pinansyal, pero yung kaligtasan ninyo, secure. Bakit? May nananalangin sa inyo, araw at gabi. Iyan ang katotohanan. Hallelujah! Praise the Lord! Hindi pagmamalaki yan. Yun ang sinabi natin, mga pastor, pinagpala ka, may totoong pastor, may totoong manggagawa na naka-back up sa'yo. Kahit anong mangyari, papunta ka sa langit. Bakit? May nagsakripisyo para sa iyo. Purihin ang ating Panginoon. Amen. Sa pangungulan, ating pastor. Ganyan ang pag-ibig na tinanim ng puso ng Diyos sa pastor at sa amin, na tinuruan nila. Yan ang love na nilagay nila sa amin. Kaya pag you love the brethren, especially those who are workers in the vineyard of God, God will bless you abundantly. Hindi ako may sabi, ang banal na kasulatan. Kaya minamahal, wala na tayong time. Ito lamang ang sinasabi ng banal na kasulatan. Pagbalik mo na Pinoon, kaunti na lang daw ang may totoong panampalataya. Ibig sabihin, yun nagpupumilit. Kasi maraming gagawin ng kaaway to distract us. Para alisin ang mind natin. Didistract tayo. Gagawin tayong malamig. Huwag kang pumayag. In fact, papipiliin kayo talaga, Jesus Christ or Satan. That would happen anytime now. Akala nyo, normal lang ang buhay ngayon kasi nandito ka, anak ka ng Diyos. Sa labas, ang dami ng napapahamak na tao. Many are dying every day. Walang Kristo. Akala mo normal lang. Hindi na normal. Masado na magulo. Many are dead every day. Pupunta na sa kamay. Pero ikaw, pinagpala ka. Di bali may pagsubok. Totoo ka. Nandito ka sa tunay na gawain ng ating malapay. Kaunti na lang daw. Ibig sabihin, kaunti na lang katulad ni Moses. Kaunti na lang. Moses refused tumanggi sa karangyaan sa mundo to become a king. Pag sinabing hari, lahat ng kayamanan sa kanya, authority, power, influence, wealth, paghari ka. And Moses refused to become a king. Kung nung nalaman niya na siya pala, hindi taga-Ehipto. Hindi, di bali na. Manatili ako sa pagiging anak ng Diyos ko. Ayaw ko yan. Ganyan. Kakaunti na lang ganyan pagdating ng araw. Sana marami pa dito sa gawain ng Panginoon. Hindi ano ang ating mga mind, marami tayong iniisip kung ano-ano, minamahal. Number one nating isipin, paano natin araw-araw masunod ang kalooban ng ating malapit. Because our Lord Jesus Christ died on the cross because He loves us. And therefore, in order to show the Lord that we love Him, let us follow and do His commands. Ibigin natin siya kahit na ano mangyari. Kaunting sakripisyo gawin natin. Because ang nagmahal sa atin, buhay ang ipinalit para lamang tayo makarating dito sa tunay na gawain naman ng Panginoon. Habang tayo maawit, hallelujah, beloved singers, please God. Langit ay kayang kusang nilisan. Habang inawit natin, awitin ito. Mga baguhan, please come over. Please come forward. Dearest brothers and sisters, magsisisi tayo habang tayo mawin.
Sa krus tinagapang kamatayan para sa iyo. Hallelujah. Nagpakamtan mo ang kaligtasan. Di niya kailangan ng handog mo yan. Walang nalangin mo, walang laman ang nais niya. Ang buhay mo'y lubos sa ilaan. Jesus. Jesus. Sa ating Diyos ang langit ay kanyang pusang nilisan. Magsisisi tayo na mga laban tayo na. Sinagapang kamatayan para sa iyo. Ang kaligtasan. Ng ating Diyos ay Dalangin mo, walang naman ang nais niya. Ang buhay mo'y lubos sa inaan. Sa ating Diyos ay Jesus, Jesus, Jesus! We worship you, Lord! Hallelujah! Hallelujah! Bishop! sa ating Diyos ay sa ating Diyos ay Mga baguhan, mahal. Thank you. Tanggapin natin, mahal na Panginoon. Bago tayo dumako sa ating Holy Supper, mga ngayon na nakadalo, iniibig kayo na mahal na Panginoon Jesus. Hindi ka nakarating dito dahil gusto ninyo. Nakarating kayo dito dahil yan ay gusto ng ating mahal na Panginoon. Gusto na mahal na Panginoon,
marinig niyo ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Na siya'y namatay sa krus, nilibing at muli na buhay, alang-alang sa iyo. That Jesus loves you. He died on the cross for you. Ang kanyang banal na dugo na buhos para ikaw ay mapatawad. Yan ang dahilan. Kaya nandito kayo. Tanggapin ninyo ating Malapinon bilang inyong sariling tagapagligtas. Gusto mo gumaling sa mga sakit ninyo? Gusto mo patawad yung kasalanan? Gusto niyo yung buhay? Ang iyong pangalan may sulat sa aklat ng buhay sa langit. Ang gagawin ninyo, maniwala kayo sa Ebanghelyo ng ating Malapinon. Ebanghelyo, mabuting balita. Ang malapit ni Jesus na matay sa krus, nilibing at muli na buhay. Maniwala ka. Ikalawa, kailangan ng pagsisisi. Ang pagsisisi, paghiwalay sa kasalanan. Ayaw mo na ng buhay na masama. Yan po pagsisisi. Ikatatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Pag-ahon mo, nilinis ka na ng dugo ng ating Malapinon. Ika-apat, pagtanggap naman ng Spirit. Mga ilan nakadalo, sundin po niyo ang panalangin ito. Galing siya mga puso. Dakila nga masalangin. Diyos mga Panginoon. Malapit ni Jesus. Ako'y naniniwala sa iyong Ebanghelyo na ikaw ay namatay sa krus, nilibing, nabuhay muli para sa akin. Ay yung banal na dugo na buo sa krus para sa akin. Malapit ni Jesus, patawarin niyo po ako sa lahat na nagawa kong kasalanan. Mula pa na ako'y namulat sa mundo hanggang sa mga oras na ito. Malapit ni Jesus, pumasok po kayo ngayon sa aking puso na marumi sa kasalanan. Tinatanggap kita bilang sarili kong tagapagligtas. Diyos at Hari na aking buhay. Gawin mo po kong tunay na Kristiyano. Kristiyano sa puso, sa gawa, katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot dalangin. Amen, and amen, and amen. Dakila Mama, malapit ni Jesus, anong dalangin namin ginagalang, mga pastor. Ang mga tumanggap sa inyo sa hapong ito, patawarin niyo po yung mga kasalanan. Isulat niyo po yung mga pangalan sa aklat ng buhay. Gawin niyo po silang tunay na Kristiyano. Isano sa puso sa gawa katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Write their names in the book of life. Save them, their family, O Lord, we pray. Sa unang dalaman na pastor, in Jesus' name, in the name of Jesus. Amen and amen. Bago tayo, thank you, makabalik muna sa inyong mga upuan ng mga baguhan. Tayo dadako muna sa ating Holy Supper habang tayo maawit. Hallelujah. Search me, O God. Sabi ng Balang Sulatan, ang kumain ng tinapay o pinulang saro, di karapat-dapat, ay nagkakasala sa Panginoon. Ibig sabihin, di karapat-dapat, you're ignoring the benefits of the cross. Hindi natin sinampalatayanan yung ginawa niya na dahil dyan, pinagaling ka. Dahil yan, pinagpala ka. Dahil yan, tinubos ka sa sumpa. Dahil yan, pinatawad din yung kasalanan. Kaya, bulay-bulayin natin. Anong ginawa niya para sa atin? Ginawa niya yan para makalaya ka, mapatawad ka, at pagpalain ka, at magmana ka ng buhay na walang hanggan. We must be worthy. We must know the body of the Lord. You must understand and realize what the body has done. The body suffered, died, sinugatan, to heal you, to bless you, to give you eternal life. That's the body. That's the benefits of the body of our Lord Jesus Christ. Pag iniisip mo yan, ikaw ang nakatanggap ng pagpapala ng ating mahal. As we sing this song, magsisisi tayo. Hallelujah. Sisisi tayo. Patawarin mo mga anak mo. Isa na walang katitiwala sa'yo, patawarin mo kami. Forgive our sins, our Lord. In the name of Jesus! Hallelujah! I pray. Forgive us, our Lord!
Jesus, please open your eyes. In the name of Jesus. Corinthians 11:24, and when he had given thanks, he broke it and said, "Take it, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me." After the same manner also he took the cup when he had stopped, saying, "This cup is the New Testament in my blood. This do yourself as you drink it in remembrance of me." Hindi basta-basta. Pag-ibig ng mahal na Panginoon sa atin. Mas pinili niya maghirap, mamatay, para tayo bigyan ng buhay. With the love. Kaya muli natin alalahanin yung kanyang ginawa sa atin. Pag lagi mong naalala yung kanyang ginawa, hindi ka manalupaypay, hindi ka mawawala ng pagpapala, mananatili kang pinagpala. Hallelujah! Dahil sa kanyang ginawa, hindi na mabago ang benepisyo ng krus ng Kalbaryo ng ating mahal na Panginoon.
Hawakan natin ang tinapay. Simbolo ng katawan ng mahal na Panginoon. And nawasak the body that was broken. Nawasak yung katawan, alang-alang sa iyo, sa akin. Sa mga Panginoon, kainin ninyo ito, yan ang aking katawan na nawasak, alang-alang sa inyo. Alang-alang pala sa atin. Yung kamatayan, yung kahirapan na mga Panginoon, para lumaya ka! Hallelujah! Bago natin kainin ang tinapay na simbolo ng katawan ng mga Panginoon, magsisisi muna tayo. Minsan, wala tayong tiwala sa mga Panginoon. Minamaliit natin ang kayang gawin ng Diyos sa ating buhay. Nag-alanlangan tayo. Hindi nating buong binibigay ang ating puso sa Kanya. May nireserba tayo sa ating mga buhay na supposedly lahat binigay natin ang pag-ibig natin sa mahal na Panginoon. Lord, forgive us. Minsan nag-aalalangan kami sa iyo, sa iyong provision, sa aming pagkukulang, pagkamali. Minsan wala kaming tiwala sa iyo. Forgive us, O Lord. Make us pleasing before your eyes. Forgive our iniquities, sunod tayo naman na Pastor. Forgive ourselves, O Lord, in the name of Jesus. Pagkatapos niya maghapunan, nung kinain niya yung tinapay sa mga Panginoon, kainin ninyo. Yung katawan na yan, yung tinapay na yan, simbolo ng katawan ng mga Panginoon. Napakabanal na katawan, na holy body, na nasira dahil sa iyo, dahil sa atin. Sa mga Panginoon, kainin niyo yan para alalahanin niyo palagi ang ginawa ko sa iyo. Kainin natin ang tinapay. At pagkatapos nito, kaya kinuha ang sarap. At pagkainom niya, sinabi niya, ang sarong ito ay bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito bilang pala sa akin. Sambilo ng dugo na napakabanal na malapay, Lord. Thank you, dear Jesus. Inumin natin. Hallelujah! Jesus!
Palakpakan natin ang malakas sa ating malapit. We give Him the glory and the praises forever. God is Jesus. Hallelujah. Nalangin tayo. Ano mang kailangan ninyo, buhay ang malapit noon. Lahat ng benepisyo, kagalingan, pagpapala, kaligtasan, kalugtasan, mga problema, tapos na. Tapos na ginawa ang malapit noon. Lahat ng para sa kabubuti natin, tapos na. Kaya ang kinalalamang natin at sampalatayanan at ipamuhay ang salita ng ating malapit. Dakilaman sa langit, sa unang dalay man na pastor. Lahat na may sakit, ipati mga kamay sa ulo. Ngayon din gagaling kayo. Not tomorrow. Today, your problem will be solved. Hindi bukas, ngayon din, lahat ng problema ninyo malulutas. Lahat ng karamdaman gagaling. Sa pangalan ni Jesus! Hallelujah! Praise the Lord! Ipati mga kamay sa ulo. Ang may problema, kapos ka sa pagpapalang financial, ngayon din, dadaloy sa inyo. Just believe. At of course, ang puso mo, ibigay mo sa ating mahal na Panginoon. Nakilangan sa langit, Diyos ng mapangirihan, so nagdagan aming nag-aalam na pastor. Panginoon, lahat na may sakit, aming kapatiran, cancer, leukemia, diabetes, mga kahirapan, hallelujah, palayain mo lahat, pagpalain mo sa financial, sa spiritual. Heal the sick and diseases, oh Lord, we pray. In the name of Jesus! In the name of Jesus! Aking sinasaway, I command the demons of cancer, demons of stroke, demons of diabetes, demons of poverty, sickness, any sickness, I command you in the name of Jesus. Kasal, the children of God, right now, in the name of Jesus, be healed, right now, in Jesus' name, be healed, be blessed, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, be healed, be blessed, in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Lahat ang niwala, pinagaling, pinagpala, lahat ang niwala, tas ang kamay. Lahat ang niwala, pinagpala ka, magaling ka na ngayon, tas ang kamay. Tinanggap mo na ngayon din, in Jesus' name. Sumigat tayo ng malakas sa tumbay sa hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. God bless you, minamahal. Makabalik tayo sa mga puan. Bago tayo dumako sa ating mga announcement, mayroon po tayong special offering, minamahal. Marami po yung kailangan ng ating ang gawain ng Panginoon. Sa Biblia, ang Diyos naglagay sa iglesia ng mga pagtulong. Manlagay siya ng mga pagtulong. Those who are open-hearted, those who are willing, minamahal, you have, come from you, the offering of God. Minamahal, susi po yan ng malaking tagumpay pagpapala. You extend help to the church. Sabi na Biblia, 1 Corinthians 12, 27, 28. God put in the church helps and government. Mga pagtulong sa iglesia. Para subukin ng mga Kristiyano kung tayo ay nagmamahal sa ating malapit. Mahal ba natin siya higit sa mga bagay dito? Yan ang tanong. Mahal ba natin siya? Kaya siya, nag-iimbita na magbigay kayo ng tulong. Hindi naman tulong yan. Tulong sa sarili natin. Habang tayo nabibigay, tinutulong ang sarili mo. You're helping yourself to prosper. Amen? Yan po sa Banal na Sulatan. Kaya minalo pagpalain kayo. Lahat po ng sacrificially give to the Lord. Beloved, Brother Aman Schuamper, sa ating pananalangin, sa ating special offering. God bless you po, beloved ordained preacher. Tayo po yung manalangin, mga minamahal. Opo, dakilan palang Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat sa pangalan namin pinakumahal na Panginoon Jesus. Sa unat dalangin, ginagalang minamahal na Pastor, Evangelist Will Estrada Almeida. Mahal na Pinoon, kami nagpupuring papasalamat, mahal na Pinoon sa bahaging ito, tungkol sa pagbibigay, mahal na Pinoon, mga special offering, mahal na Pinoon. Basbasan mo ang bawat kamay na nagbigay ng mga anak, mahal na Pinoon. Ibalik mo sa kanila makalibong busy sa pagpapala, mahal na Pinoon. Hallelujah.
at sa kapatid, mahal na Panginoon, yung mga anak na magbigay, pero dahil sa kawalan, ikaw po maghanap, mahal na Panginoon, pagkitaan sa kanila, mahal na Panginoon, trabaho man o negosyo, pag sa sunod, mahal na Panginoon, sila po yung makapagbigay, mahal na Panginoon, hallelujah. At sa nagdadalawang isip, mahal na Panginoon, ikaw patuloy mangusap sa kanilang isipan, puso't isipan, mahal na Panginoon, ng pagbibigay sa susi sa pagpala. Ito ang samantalangin sa matamis, makapangyarihan pangalan namin, mahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. God bless you po naman. God bless you so much. Salahin kayo ng ating malapit Jesus. Lahat ng inyong binibigay, binabalik po yan ng ating malapay noon. Amen? Hindi po kayo nabibigay sa amin. Sa Diyos kayo nagbibigay. Everybody say, praise the Lord. Ang Diyos magaganti sa inyo. Lahat po yung binibigay ninyo, hindi po yan nasasayang. Nandito po yan sa church, ginagamit sa church. Ang mga workers, may mga portion lang yan. Order natin mga pastor to give portion sa mga workers. Meron lang silang bahagi. Hindi sila pwede lumampas sa kanilang allowance. Kaya huwag po kayo mag-isip na masama sa mga workers. Pag may mga sasakyan ng mga workers, bigay ng Diyos yan, maraming ginamit. Malapakan natin, malapay noon, amen? Salamat ako sa malapay noon, sa mga loved ones ko, mga manugang ko, mga hipag ko. Isa sila sa ginagamit para makahulog ako ng sasakyan ko. Yan po ang katotohanan. Kaya huwag po kayo mag-isip na kami yung sasakyan ng mga worker, nagdadrive namin sasakyan, ay ganito na inisip natin. No. We have a portion. Kung yung portion namin, yon. Ang amin, yung sa church, Malapakan natin, malapay noon. Amen? Huwag kayo mag-isip, baka magkakasala kayo, mapalo kayo, malapay noon. Wala pong corruption dito. Sinasabi ko lang yung minamahal dahil may nakakarating sa akin na hindi magandang mga salita. Ayaw ko siya sabihin. Sinasabi ko lang sa inyo, kung ano ang para sa amin, hanggang doon lang kami. Yan po ang katotohanan.
Kung mayroon lang kami sasakyan, that's a miracle. Dahil hiningi namin yan sa mahal na Panginoon. Amen? Yan po yun ang totoo. Hindi po kayo nangunguhalin sa amin. Kung anong binigyan ninyo para sa gawain yan, ang portion namin, yun lang ang sa amin. Order natin mga malago lang sa mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, mayroon bang sundalo na sarili niyang gastos? Of course, the government will spell for him. Amen ba, mahal? Ang sundalo, lahat ng gamit niya, libre sa gobyerno. Spiritual, ganun din. Ang sundalo ng Kristo, sagot ng gawain ng ating mahal na Panginoon. That was written in the Word of God. Pero, hindi kami nag-abuso. Ano lang ang para sa amin, hanggang doon lang kami. Mas marami dito sa gawain ginagamit. Purihin ang ating malamang. God bless you so much. Tuloy-tuloy ang ating pagsamba. Tuwing linggo dito tayo. Holy Supper natin ngayon. Then, tuwing Merkules dito tayo. Biyernes, overnight prayer. San Ildefonso, Bulacan, may gawain tayo. Tuwing linggo, Merkules, maliban. Biyernes, maliban sa Holy Supper, katulad nito. May gawain tayo sa Martes, sa Candaba, Pampanga, 1:00 ng hapon. Then mayroon pa ba? Sa Kaingin, San Rafael, Bulacan, tuwing Huwebes, minamahal, 4:00 ng hapon. Marami pa pong gusto magpa-open ng gawain, pero kulang na kulang pa tayo. Mayroon pa tayong inihintay. Minamahal, kailangan pa natin bumili ng mga instrumento sa mga outreach. May nagpapa-open pa na iba't ibang dako. Pero we are waiting for financial blessing. At alam ko, ibibigay ng Diyos yan dahil para sa gawain, para sa mga kaluluwa. Amen? God bless you so much, minamahal. Patuloy tayo maglingkod hanggang sa pagbalik natin. Tayo dumako na sa ating pansamantalang paghiwalay. Beloved, Preacher Brother Ray Santos, tumayo na po tayo sa ating closing prayer. Hallelujah. God bless you po sa ating beloved Lord and Preacher. Tayo po lahat ay salamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Magpala po naming Ama Diyos, Ama Banal, sa matamis ang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa panalangin pagluhod ng aming beloved noble pastor, kami pinagpupulit ng kapasalamat, Mahal na Panginoon, sa paglangis mo, sa bawat tunin, malang gawain mula sa papuring awitin, sa lahat ng pahayag ng kabutihan, Mahal na Panginoon, hallelujah, sa kaloob, isang bahagit na handog, Mahal na Panginoon, sa pag-aawit ng mga beloved choir, sa pagkilip sa aming kalagit na tunay, lagi ka namin kasama, Mahal na Panginoon. Lalo tigit po namin pinapasalamatan, Mahal na Panginoon, yung banal na salita, na dinala na pinagpalang mga aral sa araw ito, na silbi kalakasan namin bilang spiritual, Mahal na Panginoon, matagumpay ng Kristiyano, Mahal na Panginoon, sa oras po ito, Mahal na Panginoon. Itinadalangin po namin, Mahal na Panginoon, hallelujah, kung paano kami idinako sa lugar nito, ligtas, payapa, taglay ang pag-ibig na buwan sa Mahal na Panginoon, sa aming pag-uwi, Mahal na Panginoon, lalo po sa mga may sasakyan, Mahal na Panginoon, parating mo kami malawalhati sa aming mga tahanan, ligtas, payapa, taglay ang pag-ibig na buwan sa Mahal na Panginoon. Ito ang samot panalangin po namin sa maraming pangalan, Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, minamahal. We love you so much. Others, Jesus loves you more.